Kung naghahanap ka ng budget portable monitor, check mo tong Curi 15B1. For 6,299, sobrang sulit na nito. Unbox muna natin siya. Ayan, simple lang talaga yung packaging ni Curi. Brown box, product name, logo, and quick specs. So sa loob ng box, makikita namang safe yung product. Siyempre, meron tong HDMI to mini HDMI, Type-C to Type-C, and USB to Type-C. Pag-usapan naman natin yung appearance niya. So, matte finish yung case niya, and one color lang din pala yung available, which is itong dark gray. Akala ko naka-magnet lang yung case, pero nakadikit pala talaga. And pwede mo din siguro siya i-mount dahil meron ito. Gusto ko yung pagka-slim ng design niya. Sa weight, 1.7 pounds, kaya magaan talaga. Sa size ng screen, 15.6 inches, so halos same ng laptop. May 2 speakers on both sides and logo ni Curi dito at sa likod. Sa ports, supported yung mini HDMI and Type-C. Meaning, if may DisplayPort yung laptop mo, magagamit mo to. And if ever nawala, pwede pa din naman dahil may HDMI to. Yun nga lang, kailangan mo na gumamit ng USB to Type-C para mag-on. Unlike Type-C to Type-C lang, isang cable lang yung kailangan. At kung i-connect mo naman sa phone or iPad, pwede basta may Type-C at screen sharing. Pwede mo din i-adjust yung volume dito. May controls din ng brightness, contrast, and colors. May choices din kung standard, cinema, RTS, FPS, or iSaver mode. About sa specs niya, 1080p Full HD resolution and LED IPS panel type. Kaya mabubuo mo yung screen from any angle without losing image or video quality. Plus 6Hz refresh rate, together with 45% NTSC color gamut, kaya good talaga for second monitor. Ang maganda dito, kung gusto mo na naka-vertical, pwede. Sa brightness, 200 nits yung maximum, so mas okay to sa darkroom. Sobrang laking tulong nito if nag-work ka, tapos kailangan mo ng second monitor. Ang maganda dito, madadala mo siya kahit saan. After checking this, ito yung review ko. Gusto ko yung pagka-slim and lightweight design. Ngayon kasi, bumibigat na din talaga yung mga laptop. At syempre, ayaw natin magdala ng mabigat. But ito, sobrang gaan niya. Solid yung case niya, alam mong tatagal at hindi talaga tutumba pag ginawa mong stand. And akala ko hollow siya but solid plastic pala yung ginamit sa kanya. The best to for programmers and BAs, lalo na kung sa laptop sila nag-work. Sobrang laking tulong nito para mas efficient at hindi mo na kailangan maglipat-lipat ng tab. Maganda din yung quality ng speakers niya, buong buo talaga yung sounds. Sa display, ang linaw. Maganda din talaga yung color. Plus, may iSaver mode pa. So good din talaga para sa mga sensitive yung mata. Hindi lang okay sa akin na nakadikit na talaga siya. I mean, wala ka kasing option eh. Pero yung purpose naman siguro nito para hindi mahulog. Pag mga magnet kasi bigla na lang dumudulas. So better na to at least alam mong hindi mahuhulog sa case. 6Hz lang yung refresh rate niya. Kaya kung sanay ka na sa mas mataas na refresh rate, mapapansin mo talaga yung difference. Pero kung habol mo lang maglaro, not bad na. Lalo na sa consoles and PSP emulator. Mabilis nga lang magka-fingerprint yung case niya so kailangan mo siya punasan lagi or after mo siya gamitin. Overall for its price, panalo ka na dito. Chinek ko din yung mga reviews niya. Madami din nagsasabi na maganda din daw talaga. So ayun, if interested ka, click the link below and please don't forget to like and subscribe. Malaking tulong yun para sa channel. At thank you.